Ayan, mayorya ng mga senador suportado daw po ang liderato ni Senator Francis Chis Escudero bilang Senate President. Sa kabila nito, hindi pa tuluyang sinusuko ni Senador Mig Zubiri ang laban para itulak si Senador Tito Soto na may balik bilang Presidente ng Senado. Ibabalita po naman yan ni Mean Corfer. Meng? Kinumpirma ni Senador Jinggoy Estrada na may ipinaikot na resolusyon sa Senado at may sapat ng pirma para sa suporta sa pag-upo ni Senator Francis Escudero bilang Senate President sa pagbubukas ng sesyon sa July 28. Ayon kay Estrada, lagpas na sa 13 at posibleng umabot pa sa supermajority ang makuhang suporta ni Escudero. May mga itinalaga na rin anyang senador para mamuno sa mga komite at Senate leadership, kabilang na si Senador Joel Villanueva na tatayong bagong majority leader. We have enough numbers, more than 13 I suppose, and I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Umaasa ang senador na hindi na magbabago ang isip ng mga kasamahan, bagamat may ilang linggo pa bago ang pagbubukas ng sesyon. I think qualified, like for example, Senator Mark, naging secretary ng DPWH. Siguro dapat lang na mapunta sa kanya yung Committee on Public Works. Meron din si Senator Erwin Tulfo, galing siya sa DSWD. Siguro dapat lang na ibigay natin sa kanya yung Committee on Social Services. Sino pa ba? Si Senator Papakino. Ang kanyang advocacy education. Siguro dapat natin bigay yung Committee on Basic Education sa kanya. Ganoon din si Senator Kiko Pangilinan. Ang forte niya, agriculture. O siguro, hawak ng Committee on Agriculture. Pero sabi ni Senador Juan Miguel Zubiri, hindi pa nila tuluyang isinusuko ang laban dahil may 3 linggo pa bago ang pagbubukas ng sesyon. I think it's enough. I mean, there's 2 weeks to go. Maybe one of the blocks there will see us. So we're not saying it's a done deal. Yeah. Although signature-wise, I think it is. Marami nang pumirma nun. Pero sa resolution, I think may over 13 na sila. But anything can still happen between now to 2028. So I mean, July 28. Gusto sana namin protektahan ang integridad ng Senado. Maawa na kayo. Bugbog ng Senado. Bugbog sa batang tao, bugbog ng Senado. So, never say die. Iron Eagle. Pero sakaling hindi manalo si Senador Vicente Soto bilang leader ng Senado, handa si Zubiri na maging bahagi ng minority bloc. Bukas din daw silang ampunin si Senador Risa Hontiveros, lalo't mukhang hindi nito makakasama sa binubuong grupo ang ikinampanya niyang sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa kanya. Alam mo, kampanya siya para sa kanyang mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And ngayon, mag-isa na lang siya. Kaya, I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm or deny this. But, of course, she's most welcome to join us. Although, we have a divergent, I'd say, position on some issues. Kasi of course, she's more on the left side, we're more on the conservative side. Many of you know I'm... Iginit naman ni Zubiri na mas gusto niya ang leadership style ni Soto na idinadaan sa consensus building at caucus ang lahat ng issue at desisyon nito at hindi basta nag-uutos kung ano ang gagawin ng mga senador. Paglilinaw niya, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero hindi niya gusto paano ito mamuno, lalo na sa usapin ng impeachment trial at budget process. I'm not satisfied with the leadership of the Senate, with due respect to the Senate President. Maybe there could be improvements to be made. So the handling of impeachment is one, of course the budget's another, and the lack of transparency. For example, the Senate building, what is going to happen with the Senate building? Findings came out na wala naman, on track naman daw, we're spending a lot. 4 kasi na tower yun di ba? So, ano na yung pangyayari dyan? Di namin alam. Matutuloy ba yan? Will it become a white elephant? We're not told what's going to happen to that. Hindi ka na-update. No, there's no update whatsoever. Pag-amin niya, may tampo siya sa mga kasamahang senador na miyembro ng seatmate bloc.
Yan ay dahil sa pagsuporta umano sa kandidatura ni Escudero sa laban nito sa pagka-Senate President. Sa nauna raw kasi nilang meeting, pabor silang suportahan ang kandidatura nang nagbabalik na si Soto. Medyo masama ang loob namin kasi di sana naman kinausap din kami. Alam naman nila si Tito Sen yung unang namin, I've been telling them, okay pa kayo kay Tito Sen? Tahimik lang sila, quiet lang sila. Tapos mamaya-maya, may mga na pala sila, may mga decision na hindi naman kami sinama. Baka gusto nyo, sama-sama tayo na ito yung committees nyo, ganyan. Wala, hindi na kami kinakausap. So it's okay. Kabilang sa seatmate block, sina Senators Joel Villanueva, Senator Win Gatchalian at Senator J.V. Ejercito. Sabi ni Zubiri, marahil hindi si Soto ang napiling suportahan dahil wala silang maya-alok na anumang posisyon sa mga kasamahan. Yung chairmanship kasi na yun, parang binibigay sa mga not so qualified members of the Senate sa aking pananaw. At tapos yung mga super qualified, katulad ni Senator Lauren Legarda, ay binigay sa kanya culture and arts na lang, na napakasipag naman ng tao. Sabi ko nga sa kanya, baka sa next Congress, hati na yan. Baka ikaw na si culture, ako na si arts. Committee on arts, siya culture. Dahil nga, ampas lupa na kami. Dead hungry, patay gutom na kami. So, may paglaban na lang namin yung integridad ng Senado. So wala pang pag-uusap sa committee chairman? Wala. Kami, whatever. What? Nothing. Nobody's talking to us anyways. So nobody's talking to us anyway, so wala problem. It's more of accommodation. I think many of them were given the best committees that the Senate can be offered. Obviously, our selling point with our group is to be able to repair the image of the Senate, and therefore we want to make it more transparent, especially dealing with the budget. We want to give the committees to those who are rightfully deserving because of their qualifications. Mean Cordera para sa 100%.